Namin rin sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Welcome home natin ang ating mga kababayan na mula sa Middle East. Meron tayong mga social workers who can do mental wellness first aid. Meron rin tayong sustainable livelihood program para makapagsimula sila ng mga maliliit na mga negosyo. Pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin na di tumatagal, pipilitan tayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya nga namin ginawa ito para mas magandang kita ng ating mga farmer. Sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong pagkaanan ito para sa amin. Ang laki po ng tulong nito, ang laking pagbabago para sa amin magsasaka. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. Ang gusto natin as convenient as possible, as easy as possible, at as quick as possible na matiyak natin na aming maayos ang kanilang pagbiyahe. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Isa lamang ang aming pamantayan, agarang, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, yan ang mga hakbang na amin. Sinabi ko sa DOH, yakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang servisyo. Ngayon po, meron na kami pag-iimbakan ng aming mga inaning sibuyas. Saka mas nabigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinahinan. Ramdam namin na talagang ang focus na tingnan po ang sitwasyon ng magsasaka. Lahat ng kailangan namin, nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. Dito ako para ibigay sa kanila aking servisyo na tulungan sila. Save approximately 1/2 hour ng traffic sa ating mga computer, sa ating mga travelers. Patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week. Kasi nga, ang binibili naming crude oil mas mura kaysa refined product. Kaya very important po itong public service na ito. And I promise the public, we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwalain sa aking income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung pera sa akin kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo di ba? So, in short, you have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. Salamat po. We law enforcers will bring closure and justice to our people and never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone. Position regarding all of these shocks that are coming our way. So that is yun ang nagiging usapan sa ASEAN. Tuloy tayo sa May 7, May 8. But as I said, it will be a very bare-bones summit which will focus very closely on those three subject matters: oil, food, and migrant workers. Sir, sa halip na dalawang leader summit, isa na lang po ba ang magiging leadership for this year? Hindi, wala tayong hindi natin na pinag-uusapan muna yung sa November. So sa ngayon, tentatively, tuloy pa yung sa November. Dahil importante din yun because the other world leaders will be coming here. Galing sa Europe, yung ating sa China, yung ating sa Korea, sa Japan, kailangan talagang pag-usapan lahat ng mga pangyayari nito. So it's going to be very important also. But before we do that, siguro by
My husband always says progress should always be shared. And I guess that's the spirit behind Love for All. So loving our country is not a mere slogan. It should be shown in the way that we serve, in the way that we care, in the way that we show up for one another. Love of country is not about words. It's about what we choose to do every day of our lives. It's not about recognition, it's about real impact. And so, to our partners here in government, to our partners in the private sector, and to every volunteer who woke up early to help us with today's program, maraming pong salamat sa inyong lahat. And to our kababayans in Santa Rosa, thank you for your trust. Thank you for allowing us to be of service to you. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Lagi po natin tandaan, sama-sama tayo, pabago muli para sa bagong Pilipinas. Sa pamumunong tapat, sa pusong dalisay, liwanag ng bayan, huwag kang mawawala. Ikaw ang pag-asa ng ating bansa. Hindi kailangan ng salitang magarang, kundi gawaing tapat at may